Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pinagpalang umaga mga kapatid. Purihin na po ang Diyos sa umagang ito. At bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Alayan natin siya ng papuri, pagsamba, pagdakila. Hallelujah. Tunay nga karapat-dapat ng Panginoon at tumanggap ng papuri. Ang buhay ko'y naging daan, kalayaang natamo. Ang buhay ko sa'yo, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Karapat-dapat ka, ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko sa'yo. Dapat ka, Panginoon. Itatanghal ka sa kalangitan, kaluwalhatiin mo, papupurihan ko, dakila ang ngalan. Dapat ka, ngalan mo, dapat ka, papuri ko sa'yo. Dapat ka, ngalan mo, dapat ka, papuri ko sa'yo. Worthy of your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
worthy to be praised, O Lord. There is none like you, God. Karapat-dapat po kayong tumanggap ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Ama, salamat po sa umagang ito, mga kaganda. Salamat po sa pagising, patnubay, paggabay, pag-iingat. At sa umagang ito, O Lord, tuloy ko pong tinataas, nilalapit sa iyo ang aming daily devotion, Lord. Ang daily vibrant word, Lord. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Salamat, Ama, tinhalaan ko po ng plan at gawa ng kaaway, O God, sa oras po na ito. Maluwalhati yung pangalan. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, O Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, good morning, good morning. Magandang umaga na po sa bawat isa. Sa lahat ng mga naka-online, yan, good morning na po mga kapatid. At salamat po sa kabutihan ng Diyos sa umagang ito. At tayo po ay magpapatuloy ng ating pong tinatalakay tungkol po sa purpose-driven life. Yung buhay na may layunin. Yan, discovering your purpose. Kailangan po natin siyang madiscover yung ating pong layunin dito sa mundong ito. Bakit po tayo naririto? Bakit po tayo nag-i-exist? Bakit po tayo humihinga? At bakit po tayo nagpupuri sa Kanya? Tandaan natin, we are born by His purpose and for His purpose. Yan lamang po ang malinaw na layunin po natin, mga kapatid. Ngayon po ay day 24. Pamagat po ay transformed by truth. Binago ng katotohanan. Kaya sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, ating pong text, people need more than bread for their life. They must feed on every word of God. Hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Diba? Napakaganda po na malinaw na hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi po ni Paul sa Acts chapter 20 verse 32, sabi niya, God's gracious word can make you into what He wants you to be and give you everything you could possibly need. Diba? Yung salita ng Diyos, yung precious word of God, ang magbibigay sa atin ng kakayanan, diba, mga kapatid? The truth transform us. Ang katotohanan ang nakapagpapabago sa atin. Kaya nga, nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, tayo po ay pinalaya. Na-transform po tayo, mga kapatid. No? Because the truth set us free. Pinapahalaga na malaman mo yung katotohanan. Madiscover mo yung iyong purpose, mga kapatid. Because, sabi diyan, the truth transform us. Kasi sabi po ni D.L. Moody, sabi niya, the Bible was not given to increase our knowledge, but to change our lives. Di ba? Kasi marami pong mga tao, no, mga Kristiyano, na at lumalakas o dumadami ang kanilang kaalaman o knowledge. Pero, hindi po nababago yung kanilang buhay. Tanda natin, Christianity is about transformation. Changing lives. Hindi po pwedeng hindi o walang mabago sa iyo, mga kapatid. Kailangan may mabago sa iyo. That's the true born-again experience. Spiritual growth is a process of replacing lies with truth. Kaya nga pinalaya tayo doon sa kasinungalingan ni Satan. Napalaya tayo doon, mga kapatid, doon sa bondage ng kasalanan. Jesus prayed, kaya sabi po ni Jesus, no, panalangin po ito ni Jesus sa John 17:17, sabi niya, sanctify them by the truth. Your word is truth. Diba? Sanctify them. Kaya ang sanctification requires revelation. Ang Espiritu ng Lord, the Spirit of God uses the Word of God to make us like the Son of God. Kaya dapat natatransform tayo, mga kapatid, from glory to glory, day by day. Dapat tayo ay natatransform
ng salita ng Diyos, mga kapatid. To become like Jesus, you must fill our lives with His Word. Sabi nga, punuin mo, busugin mo ng salita ng Diyos ang iyong puso. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. God's Word is alive. And He speaks, things change. Na kapag po siya nagsalita, tiyak mayroon pong pagbabago. John chapter 6 verse 63. The words that I have spoken to you are spirit in our life. Kaya sabi dito, without God's Word, you would not even be alive. Di ba? Kaya masabi po ng Biblia, marami pong mga tao napapahamak because of ignorance sa kanyang mga salita. People perish due to lack of knowledge. People unrestrained, no? Because of lack of knowledge. Mga kapatid, without God's Word, you would even be alive. Napakahalaga na malaman natin, mga kapatid, yung purpose natin, malaman natin yung salita ng Diyos, paitanim sa ating puso at ito'y mamunga, mga kapatid, at tumubo sa ating mga buhay at makita ito ng mga tao. The Bible is far more than doctrinal guidebook. Di ba? God's Word generate life. Tanda natin. Create faith, produces change, frighten the devil. Di ba? Kakandara pa po ang kaaway, si Satan. Ano pa? Cause miracles, heals heart, build character, transform circumstances, impart joy, overcome adversity, defeat temptation, infuses hope, releases power, cleanse our minds, bring into being. Naliliwanagan tayo and guarantees our future forever. Kasi ang salita ng Diyos, hindi yan nagsisinungaling. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari. We cannot live without Word of God, mga kapatid. Never take it for granted. Kaya yung iba, tinitik for granted. You should consider it as essential to your life as food. Diba? Job 23:12, I have treasured the word of His mouth more than my daily bread. Dapat pinapalaga natin yung salita ng Diyos more than my daily bread. Sabi po ni Job, mga kapatid. Mahalaga po na malaman natin yan. Kaya dito, sabi dito, abiding in God's word o pananatili sa salita ng Diyos. Number 1, I must accept its authority. Kailangan kong tanggapin ang authority nito. Ano ba yung authority ng salita ng Diyos? The Bible must become the authoritative standard for my life. Ito dapat yung pamantayan po natin sa buhay. Yung salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Lord, di ba? The Bible itself, marami pong pagkatawag sa Kanya. Tinawag sa Kanyang salamin, di ba? Tinapay, kompas. Kasi ito yung pamantayan natin ng ating buhay, mga kapatid. The Bible also must always have the first and last word in my life. Kaya dapat din natin siya binabaliwala, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kailangan natin tanggapin ang Kanyang authority, mga kapatid. What we need is a perfect standard that will never lead us into the wrong direction, and only God's word meets the need. That's the reality. Kaya nga ang Lord nangungusap yan through His word. Sa Kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano ang Lord mangungusap sa iyo? Isa yan sa kapamaraan ng Diyos para siya mangungusap sa atin through His word. Hallelujah. Yan po yung number 1. I must accept its authority. Every word is flawless. Sabi nga ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 30 verse 5. Every word is flawless. Ganun sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Everything in the scripture is God's word. All of it's useful for teaching and helping people
and for correcting them and showing them how to live. Mapa, blueprint, mga kapatid. Kaya pag wala po tayong blueprint na sinusundan, o giya, o guide na sinusundan, tiyak tayo po ay mapapariwara. Kaya napakahalaga po ang Biblia. Okay, number 2, I must assimilate its truth. Kailangan kong maintindihan at maunawaan ang katotohanan ito. Kaya nga yung katotohanan ang siyang nagpalaya sa iyo at sa akin. Kailangan mo siyang matutunan at maunawaan, maintindihan lalo ng malinaw sa iyo. It is not enough just to believe the Bible. Maraming mga tao na may Bible nga pero andyan din binabasa. Para lang masabi na may Biblia. Yan nakikita. Pero kapag hindi natin sa binubuksan, binabasa, baliwala ito mga kapatid. Kailangan mong ma-assimilate ang katotohanan. Kailangan mong maintindihan at maunawaan ang katotohanan sa pamamagitan lamang yan ng pagbabasa ng kanyang salita. It is not enough just to believe the Bible, mga kapatid. I must fill my mind with it so that the Holy Spirit can transform me with the truth. Kaya ang author ng Biblia ay Holy Spirit, mga kapatid. Because the Holy Spirit can transform me with the truth. Siya po yung maghahayag sa atin through revelation of the Holy Spirit. There are 5 ways to do this. May mga 5 bagay para natin gawin ito. Ano ba ito? Number 1, you receive God's word when you listen and accept it with open mind and receptive attitude. Di ba? Kailangan open mind and receptive attitude. Meron kang eagerness, meron kang excitement, mga kapatid, na pag-aralan at alamin yung mga revelasyon ng Diyos through His Spirit. Kasi sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 8 verse 18, consider carefully how you listen. Napakahalaga yung ating pandinig, mga kapatid. Kailangan marinig natin yung tinig ng Panginoon. Hallelujah. Number 2, reading the Bible. Apart from reading the Bible, mga kapatid, we are ignorant. Many who claim to believe the Bible from cover to cover have never read it from cover to cover. Yung nga yun, sinasabi ko, na mayroon kang Biblia pero hindi mo naman sa binubuklat, hindi mo naman sa binabasa, useless. Daily Bible reading will keep you in range of God's voice. Diba mga kapatid? Kaya sabi po ni Deuteronomy 17:19a, he should keep it with him all the time and read it every day of his life. Napakahalaga na mag-meditate po tayo ng salita ng Diyos every day in our lives. Don't just keep it near you, but read it regularly. Huwag mo lamang siyang itabi sa iyo. Kailangan mo siyang basahin, buklatin. Diba, mga kapatid? Dahil ang Diyos nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan po yung number 2, reading the Bible. Number 3, researching or studying the Bible. Hindi mo lang binasa, kundi ikaw po ay nag-research at nag-study. Talagang hinimay-himay mo yung bawat salita. James 1:25, truly happy people are those who carefully study God's Word. Diba? And they continue to study to it. Kaya nga kapag naumpisa mong basahin ang Biblia, tiyak po, ikaw po ay may in love dyan. Kasi nga, yan po ay hininga ng Diyos. Breath of life. They do not forget what they heard, but they obey what God's teaching says. Those who do this will be made happy. Hindi ka lang nagbasa, hindi ka lang nakinig, kundi ito ay ninamnam mo, sinapuso mo, at binahagi mo. Yun po ang maganda rito. Yung mga revelasyon na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, hindi mo po pwedeng hindi ito bahagi sa iba, mga kapatid. Napakahalaga na magsaliksik po tayo. Paano tayo maligaw?
magbasa tayo ng Biblia. Okay, number 3, yun po yung researching or studying the Bible. In number 4, by remembering it. Napakalaga yung ma-remember mo. You remember that it's important to you. If God's Word is important to you, you will take time to remember it. Diba kaya nga may mga titik down po tayo ng mga memory verse para hindi natin makalimutan. Lagi natin siya maalaala, mga kapatid. Katuwi-tuwi na. No? Kapag marami kang naimbak dyan sa puso mo ng salita ng Diyos, mas marami kang maisishare. Kasi punong-puno dyan, naimbak dyan. Naalaala mo yung mga binabasa mo. Okay, number 5. Kaya sabi dito, when you memorizing Bible verses, it will help you to resist temptation. Kasi nga may baon-baon ka eh. May laman. Making wise decision. Meron kang paghuhugutan. May baon-baon ka. Reduce stress. Because yung mga pangako ng Panginoon na nandito sa loob mo. Build confidence. Lumalakas yung kumpiyansa mo. Kasi meron kang dala-dala. Meron kang na-imbak dyan sa puso mo ng salita ng Diyos. Offer good advice and share your faith with others. Mga kapatid, kung ano lang meron ka, yun lang din ang maibibigay mo sa iba. Kaya punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos para marami kang mai-share sa iba. And number 5, last, reflecting on it. By reflecting on it through meditation. It is focused thinking. Focused thinking. Kaya napakahalaga na maganda sa umaga pa lang, iyon ang inuuna na natin. Yung ganitong uri na ginagawa natin, yung daily devotion. Gigising ka ng umaga, 4 o'clock in the morning, para mag-devotion, mag-reflect. No? It takes serious effort. Kaya nga, mayroon po itong sacrificial. Excuse me. Magsasakripisyo ka ng oras, gigising ka ng maaga, para may handa mo yung sarili mo at mag-devotion sa Panginoon. You select a verse and reflect on it over and over again in your mind. Diba? If you know how to worry, you already know how to meditate, because worry focus on negative thinking while meditation focus on God's Word instead of problem. Diba? Mga kapatid, ito pala ang diskarte o solusyon para hindi tayo mag-worry. Kailangan tayo mag-meditate. Malinaw po ang sinabi niya na kapag po tayo ay nag-meditate ng kanyang salita, malilisen yung ating pag-aalala. Kasi sabi po ng Matthew chapter 7 verse 24, sabi niya, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kaya hindi lamang po tayo listener of His Word, but, sabi ni Jesus, doer. The best way to become a doer of the Word is to always write out an action step as a result of your reading or studying or reflecting on God's Word. Kailangan may ginagawa ka, mga kapatid. No? After mong basahin, after mong pag-aralan, after mong mag-reflect, mga kapatid, mahalaga, mag-take down notes ka para hindi mo makalimutan. Yan po, mga kapatid, purihin ang Diyos. Kaya sabi dito sa question to consider, what has God already told me in His Word that I haven't started doing yet? Kung wala ka pang ginagawa, kung nangungusap ang Panginoon sa iyo right now, na ikaw po ay magbasa, mag-meditate, mag-daily devotion, di ba? Reading the Bible, studying the Bible, reflecting the Bible, gawin mo na. Para meron po tayong, di ba, mahugot kapag meron pong mga bagay-bagay na tumutuligsa sa atin. Malaman din natin naman yan, alam natin na kapag ang tao kulang sa meditation, mas mataas ang posibilidad sa kanyang pag-aalala. Kasi kulang sa pangako ng Diyos. Tanda natin, ang Lord nangungusap yan through His Word sa pamamagitan ng Biblia. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya kung ngayon hindi mo pa ito nagagawa, sabi po ng Panginoon, do it now. Gawin mo na.
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Umagang ito. Salamat po sa ating pong viewers, sa ating pong mga kapatid na naglaan ng oras sa umagang ito. Tunay nga, your word, Lord, will not come back empty and void. It will be accomplished the very purpose bakit mo ito hinahig sa amin sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat, Ama, at ganyan din, Lord, datos ko din po sa iyong lugas ang aming mga kapatid nagdadanas ng mga anxieties, depression, o may mga karamdaman, Lord. I pray in Jesus' name, sila po ay bigyan nyo ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Lord God, hipuin niyo po ang kanilang katawan at pagalingin, ipadalo yung kagalingan nagmumula sa iyo. Ang dugo ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kagalingan. Lord, right now, we ask for your cleansing power, we ask for your healing power, we ask for your protection, Panginoon, sa aking po mga kapatid. Ama, pinupuri ka namin, salamat sa umagang ito, Lord. Salamat po sa revelation na pinagkalo mo sa amin sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka iyong pangalan. Lord, at sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, and to God be all the glory. God bless.